I-share sa atin ang isang video ng Yamashita Treasure at ito po ay ating babasahin at i-share natin sa inyo kung ano po ang kahulugan ng mga ganitong klasing Yamashita Treasure sign markers. Kaya't panuorin po ninyo ang napakagandang mga sign, palatandaan po na mayroong itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army sa kabundukan po ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat. Mayong adlaw kaninyong tanan diya sa Kabisayaan o Kamindanawan. Nandito na naman po tayo, no? Magbabalik na naman po tayo sa isa na naman pong nakakamanghang Yamashita Treasure Site. Pinagtataguan, pinagbabaunan po ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War. Itinago ng mga Hapon ang kanila pong mga dalang kayamanan sa kabundukan po ng Pilipinas at ito po ay ating kasalukuyang tinutuklas. Kasama po natin ang mga iba't ibang treasure hunter po sa buong Pilipinas. Mga magsasaka, kung ano pa mang estado sa buhay ay nainganyo na maghanap po ng itinagong kayamanan ng mga Japanese sapagkat ito po ay tunay nga, mayroon ngang mga nadiskubre. Kabilang po itong nadiskubre ni ka-treasure hunter. Ipinadala niya itong video na ito na i-share niya sa atin itong video na ito upang babasahin natin. Atin po itong bibigyan ng kahulugan ayon po sa Japanese code. Ito po ay gawa talaga ng mga kamay, gawa ng mga Japanese Imperial Army na nagsasabing may itinago ngang kayamanan. So, itong kanyang nakitang marker ay nasa mapa ng Hapon at ito ay sinasabing Yamashita Treasure undersign. Nasa ilalim nito at ito po ay nagsasabi ng dalawang deposito sapagkat mayroon po siyang itinuturo pa sa kanyang tulis na makikita natin na bukod pa sa ilalim dyan ay mayroon pang isa. Ayon po sa marker ay may arrowhead pa siya na dulo na nagsasabing doon pa sa unahan may makikita kang mga sign, triangular or heart shapes, hanapin at doon ay mayroon pang posibleng deposito. So dalawa po ang itinuturo niya. Subalit ang pinaka main deposit ay yan pong kanyang natagpuan, yung parang mata na yan na may butas pa ilalim at diritso sa ilalim ang kanya pong nakitang butas na yan ay guide pa ilalim at yung isa ay nandyan sa creek at posibleng magkadugtong ang ginawa nilang butas dyan, tunnel ng mga Japanese Imperial Army. So, hinukay ng ating ka-treasure hunter, sinubukan, tiningnan kung treasure under nga ba. So, sa nakuha po niyang mga markers, no? Ayan, yung butas na yan, tagusan, ibig sabihin diritso. Tagusan po yan, ibig sabihin tumagos sa ilalim, papunta sa ilalim, guide po yan na nasa ilalim talaga ang kayamanan. Kung saan po naroon yung sign markers ay guide po yan at may mga arrows pa yan na mga kasama dyan sa ilalim. So napakaganda, bilog na parang bola na mayroon siya pong parang butas sa gitna, dire-diretso. Bihira lang ang mga ganitong klaseng giben, no? Maaaring hindi ganun kalalim ito ang mga ganito sapagkat hindi naman ganun kalaki yung parang bola na yan at katamtaman lang. So treasure under o treasure deposit underneath sa ilalim, may guide na, may angle na siya na dapat sundan. Yung butas pailalim talaga, yan po ay makikita natin sa mga libro ng Japanese code, no, na treasure under ang mga ganyan, bilog na may butas sa gitna. Makikita nyo yung butas sa gitna, yung bilog na yan, yan po ay Yamashita Treasure under, diretso lang po yan. At yung medyo may tulis, may isa pang deposito ayon po sa kanyang sinasabi. Treasure under sign again. So napakaganda, oh. Makikita niyo yan mga ka-treasure hunter.
silayan natin izo-zoom natin ng maigi, no? Yan ay isang uri ng Yamashita Treasure Under. Sigurado yan na Treasure Under. Yan po ay nakatatak, nakalagay sa mapa ng mga Hapon. Take note, no? Itong pong mga markers na ito ay hindi naman ganun karami. Ito ay given. Ibig sabihin ng given, hindi ito ganun kahirap kukunin. Posibleng madali lang yan kukunin sapagkat hindi ganun kalaki. Hindi ganun kalaki ang deposito na yan. Makikita ninyo yung markers niya, hindi naman ganun karami, hindi naman ganun kalawak, kalaki yung mga bato, maliit lang yung mga bato. Ibig sabihin, hindi ganun kalaki yung deposito, at pag hindi ganun kalaki ay medyo hindi ganun kahirap kunin, hindi ganun ka tigas. Kumbaga ang pagkagawa, siguro nagmamadali yung mga Japanese Imperial Army noong ibinabaon nila yan, kaya ganyan na lamang ang kanila pong nagawa, no? So napakaswerte po ang mga ganyang klaseng Yamashita Treasure Sign markers, no, na matatagpuan natin. Kabilang yan sa mga given. Subalit kahit given ay medyo may mga trials pa rin, mga pagsubok. Kasi lahat naman ng bagay kapag atin pong sinubukang kunin yung kayamanan ay may mga examination, no, balakid, mayroong mga trials na atin pong masasagupa, no? So makikita natin may mga parang alkitran na sign, yung pabilog na yun parang may mga alkitran. Yan po ay sign ng pinagbabalutan ng kayamanan, alkitran. Maaring binalot sa maitim na konkrito yung alkitran, nakabalot doon yung gold bars, no? Posibleng gold object, bagay na ginto, no, ang binalot. Yung sign na maitim na nakabalot sa bilog na yan ay alkitran po yan. Yan po yung mga kagaya ng espalto na niluluto, yung mga maiitim, hinahalo nila sa bato. Ganyan din yung nakuha sa Visayas, no? Ganyan din, may bilog, tapos pagkatapos ng bilog may mga nakalak na bato sa ilalim, tapos saka na yung parang kahon na konkrito. Nung binasag yun ay nandoon yung gold bars, no, nakabalot sa alkitran. Si pag may alkitran kang makikita, ibig sabihin parte ng pinagtataguan ng Yamashita Treasure ay may alkitran, may binalot na alkitran. Yan po ay materialis nila, kabilang sa mga sign na yun po ay ginamit nilang chamber o pinagtaguan ng Yamashita Treasure. Yun po yung mga ganong klaseng espalto na maitim, no? So makikita natin sa kanyang ipinapakita, yan po ay positive. Yung yellowish gold, makikita mo yan, no? Yellowish gold means positive of Yamashita Treasure. Yellowish gold, nagsasabi rin na positive sa butas, space or tunnel sa ilalim. Yan po ay simbolo yung mga color na ganun. Pero yung mga ganyan na mga sign na butas pa ilalim ay guide na yan. Yan ay sureball na guide papunta sa ilalim sa kinaroroonan po ng Yamashita Treasure. Tinutusok pa nga niya yung guide, oh. Yellowish gold, tapos diritsuhan yung butas, oh. At saka may parang alam mo yung tinapal lang, binuo lang, kamay talaga yung gumawa. Tsaka makikita mo yung plastada nyo, ang ganda. So yan po ay Treasure Under. Tandaan natin yan, tandaan niyo yan mga ka-treasure hunter. Pag nakakita kayo ng ganyan, Treasure Under po ang ibig sabihin yan. So hanggang dyan na lamang po. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa nakakamanghang Yamashita Treasure Sign o mga pinagtataguan, mga pinagbabaunan po ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army sa atin pong kabundukan, sa kabundukan po ng Pilipinas. So sa ka-treasure hunter natin, unahin niya muna yan. Kapag nakuha niya yan, saka na yung isa na tinuturo, sapagkat yan po ay given.
Napakagandang sign po yan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po uli sa inyo pong patuloy na panonood, pagsuporta po sa aking channel. Ito po inyong ka-treasure hunter, Yusuf Yamato. Tumpah. Pos ni mana dia harga pos ni. Ano po? Yan ay slide daw. Yan bang bos. Ay, ano ada? Na. Pos na po. Mga ni loads. Kuha sa bato. Kuhaon pag yun. Lapos ang bangag loads. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Lapos ang bangag. Yang pangagad gua tiyo. Tunga na. Aso-aso. Gahi mo das tunga ba? Kasi tunga ang gahi ba? Kayo. Mira. Natin tabangan na versa. Daog na muna. So, ito mong siya kay patong ra. Ito pa ni. Yung kayo mo. Kami sana eh. Wala na gini siya itong patong ra man. Oh, orang porma lang. Kurang to bangag. Lagi ito mga ka. Ito na pala ito sa kundang ko. Murag drum ro eh. Grab mo. Ada ko. Dira taman. Mili di na solid ba? Dira taman doon. Abang sa kuan. Yutak. Ada na sabi. Nagpangag ano sa mga Apa siya yung dahon oh.
Ipit siguro na yung dahon. Amang dahon dia. Ipit siguro. Asam to? Susuk kasi. Ano susuk din? Walang dahon. Pagbutas mo. Klaro ha, ang tani sin. Ha? Klaro yung dahon sin. Ugasi. Ugasi ba? Ano itong kuwanting? Baldis Ang dahon ba dahon? Tsura mo? Video ko. Continue ni mo wala? Continue.